Unti-unti na akong nawawalan ng tiwala dito kay Senator Ping Lacson. Dati akala ko ay determinado siyang imbestigahan ang mga sangkot sa flood control scandal. Yun pala, ay tila pinoprotektahan niya ang mga mastermind nito ngayon at gustong ilihis ang totoong may mga pananagutan papunta sa mga sangkot na probably konti lang ang partisipasyon sa krimen na ito. Matatandaan nitong mga nakaraang araw ay lumantad ang 18 mga testigo sa paghahakot ng mali-maletang pera ng taong bayan papunta sa bahay ng Pangulo at former House Speaker Martin Romualdez. Ngayon sinasabi nitong si Lacson na duda raw siya sa mga dating sundalo na ito. Kahit wala pa namang ginagawa o natatapos na imbestigasyon dito ay tila may conclusion na sa loob ng utak ng senador. Partikular na binabanggit ni Lacson ang tungkol daw sa deliveries ng mga mali-maletang pera na ayon sa kanya ay hindi raw kakayaning deliver ng mga dating security staffs ni Zoldico na binubuo 18 ng mga ex-marines ang 800 bilyon pesos na dami ng pera. Ayon kay Lacson, aabutin daw ng 4 na taon bago ma-deliver ng mga dating sundalo ang ganito kalaking halaga. Hindi nga ba kakayanin na i-dispatcha ang 800 bilyon pesos ng 18 mga kalalakihang sundalo sa loob ng 2 taon na nangyari ang nakawan? Ang isang upsize ng malita mga kaibigan ay kayang maglaman ng 50 milyon pesos. Ang 1 bilyon na pera malamang ay nasa 20 na malita. So, kung ang 1 bilyon ay nasa 20 na malita, lumalabas na ang 800 bilyon ay nasa 16,000 na malita. Ang 18 na sundalo kayang-kaya magdispatcha ng kahit 500 na malita kada araw. Ang kinakailangan lamang dito ay mga sasakyan, may it-be van, kotse, bus o luxury truck. Siguro naman ay hindi lang iisa ang sasakyan ni Zoldico. At pwede rin by sea, gamit ang yachty or, di kaya naman, by air, gamit ang helicopter or eroplano para sa mga malalayong destinasyon. Balita ko hindi lang din iisa ang helicopter ni Zoldico. So, 16,000 divided by 500 na malita per day, ay lumalabas na sa loob ng 32 days lamang ay kayang-kaya ng i-dispatch sa ang 800 bilyon pesos papunta sa mga binigyan nito. Taliwas ito sa tila exaggerated masyado na estimate ni Senator Ping Lacson na kuno ay aabutin ito ng 4 na taon. Ano ba ang gustong patunayan nitong si Senator Lacson? Ano ba ang gusto niyang palabasin? Parang gusto niyang sabihin na walang kabuluhan itong 18 na mga testigo na karamihan ay dating mga sundalo. Para bagang sinasabi ni Senator Lacson na huwag na lang tayong makinig man lang sa mga testigo na ito dahil imposibleng mangyari ang mga sinasabi ng mga ta. Parang gusto niyang sa ngayon pa lang ay huwag na natin bigyan nga chance na magpaliwanag ang mga testigo na ito. Bakit ngayon na may mga lumalabas na tuloy na mas marami pang testigo sa malawakang nakawan na ito ay ganon din ang tila pag-iwas ni Senator Lacson na harapin ang mga testigo na ito upang matuklasan ang katotohanan? Hindi ba dapat kapag may mga lumalabas na panibagong mga testigo ay dapat mas excited tayo dahil nadadagdagan ang ating pag-asa na malaman ang katotohanan? Itong si Senator Lacson ay ibang-iba ang kinikilos. Na para bang ayaw niya na may lumalabas pa na panibago at karagdagang mga testigo. At gumagawa ito ng kung ano-anong mga computation na halata namang mali para lang masabing huwag na natin pakinggan ang mga testigo. May pinagtatakpan ba itong si Senator Lacson? Bakit kulang na lang ay sabihin niya na yung mga testigo na lang ang ikulong kasi baka malantad na ang mastermind? Maging matapang sana tayo na suportahan ng mas matatapang at magiting na mga testigo na handang ibuwis ang kanilang buhay para makamtan ang hustisya ng buong sambayan ng Pilipino.